Yo, what's up mga tito? It's me again, Tito MJ. Muli nagbabalik, and today's vlog is magre-review tayo ng Brusco Machete V2. So, itong Brusco na to is my dream build before. So, ito yung mga pinagpaplanuhan namin ng ka-office mate ko na si Mike Cando na gawing all-mountain bike. So, ngayon, i-review natin siya kasi nakuha ko na yung dream bike ko o dream frame so far for hardtail. So, tara! Reviewin natin yung bike. So guys, ito na yung Brusco Machete na binuo namin ni Mike Cando. As you can see, halos nilipat lang din namin yung pyesa from my frame before na Speed 1 Defender. So ngayon, si Speed 1 is nabenta ko na. Nasa mabuting pangangalaga na siya ng bago niyang owner. So ngayon, itong si Brusco na ang ating bagong toy for trail and enduro na laro. So guys, ito umpisahan na. So guys, punta muna tayo sa frame feature na itong Brusco Machete. As you can see, itong Brusco Machete is ginawa for all mountain or trail frame. So, binuo siya for ganong laro. Also, ang material na ginamit dito is 6061 T6 aluminum. So, matibay na siya kung gagamitin siya for all mountain and trail frame. Tapos, ang fork range na dinevelop para sa frame is 140. Pero, it can accommodate as much as 120 to 150, guys. So, pwede natin siyang dagdagan. Pero ngayon, sinunod ko lang yung recommendation na 40mm travel. Also, yung geometry ng bike, as you can see, or ng frame, is aggressive na. And 1x specific na siya. Naka ISCG05 siya. So, yung ISCG05 is, alam ko, for chainstay yun eh. International measurement ata for chainstay. So, yung CNC machine, asymmetrical chainstay yoke and curve seat tube. So, makikita natin, medyo may pagka-curve siya. So, makikip niya yung back end short and allow massive tire clearance. Ayun yung maganda dyan. So, itong frame can take up to sa 27.5, kaya niyang mag-accommodate ng 3.0 na tires and wheels. Pero sa 29er is 2.4 lang ang recommended for the frame. Tapos guys, internal cabling na rin siya para mas malinis tignan. Halos lahat, yung down tube, shifter, brake, and dropper, lahat sa loob na, internal cabling na. So, ito yung chainstay niya naman is post mount disc na to. Maximum niya is 180mm. So sakto naman, naka 160 lang ako sa likod. Tapos yung head tube area niya is reinforced na for aggressive gaming sa bike. So mas steeper na rin yung seat tube angle niya for better climbing position. Tapos guys, ito pag kumuha ka sa Brusco or sa Sandugo mismo, may 3-year warranty siya. So, ayun yung maganda doon. So, kung ano man mangyari sa frame, is mag-crack man siya, or lahat ng hindi naman pwedeng intentional, pwede natin siyang ipa-warranty. Siguro, same din sa ibang mga items, pag binili, kailangan na resibo para ma-avail yung warranty. So, ISO certified na siya, 4210. And also, yung frame comes with a bolt on through axle and cable hardware. So, ayun na yung mga libre niya guys pag binili natin siya. So far, maraming ang freebies eh. Parang, hindi naman marami, pero normally, yung makukuha mo pag bumili ka ng frame. So, sa specs naman tayo guys ng frame. So, itong frame na to, yung head tube angle niya is 65.5. Tapos, yung effective seat tube angle niya is hanggang 75 degrees. Chainstay length is 426mm. Seat post naman niya is 30.9. So,
kung magda-dropper post kayo, ako kasi naka-rigid ako ngayon, wala pa ako nahahanap na dropper post. Ang size na kailangan nyo is 30.9. Tapos yung rear axle size niya, libre na yan, 12 by 148. True axle boost. So boost na to guys, boost na yung frame. Tapos hindi compatible dito yung front deruller kasi nga one by specific itong bike. Tapos, chain guide, yun nga, ISCG 05 siya. Tapos, yung BB shell dito guys, 73mm ang kailangan. Yung sa chain ring naman, ang max niya is 32.8 with 52mm chain line. So, yan, nakikita nyo guys. And yung headset niya naman, yung size niya is 44/56 tapered. Ganda na, tapered na. And yung sa tire size na na-mention ko kanina sa 27.5 hanggang 3.0, then sa 29 hanggang 2.4. So safe tayo kasi ang nakalagay sa akin is 38mm wide rims na naka 2.3 lang siya na DHF at DHR2. So sa disc rotor naman guys, hanggang 160 lang siya sa likod. So ang max niya na kaya pang i-accommodate is 180mm. So sa sizing naman, meron silang small at merong medium. Sa small ata is 380 and then sa medium is 420. So guys, if you want to know more about the frame specification and features, pwede nyong i-visit yung website or yung Facebook ng Sandugo or Brusco Aggressive Riding. Nandun lahat nung mga ano nila. Doon yung makikita lahat ng setup or yung about sa frame, kung ano yung kailangan sa frame. So guys, I hope nagustuhan nyo yung pag-review natin sa frame. Siguro in the near future, makagawa rin ako ng mga videos kung na ginagamit ko siya sa trail or sa pag-akit sa bundok. Ngayon kasi wala pa akong maayos na action camera to do that. So ngayon muna is review lang muna tayo. And I'm just using my phone muna to do this video. Pero soon guys, gagawa tayo ng mga action video ng Brusco Machete para makita nyo rin kung how it performs sa trail. So guys, thank you so much for watching sa video natin. And don't forget to like and subscribe our vlog po. So Tito MJ again, maraming salamat and ingat mga kapadya.